Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Senator Risa Hontiveros hindi satisfied sa mga impormasyong isiniwalat ni Alice Guo sa executive session. Philippine National Police nagpatupad ng balasahan sa ilang mga opisyal. PNP Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III inilipat bilang hepe ng CIDG. Pre-marking ng mga ebidensya laban sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap ni Apollo Kibuloy isasagawa mamaya sa Pasig Regional Trial Court. Pagdinig ng Kamara hinggil sa budget spending ng Office of the Vice President, ipinagpatuloy ngayong araw. VP Sara Duterte nag-abisong hindi makakadalo sa investigasyon. At panukalang paglalagay ng bus lane sa Commonwealth Avenue, pinag-aaralan ng MMDA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 25, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inihayag ni Alice Guo na hindi siya guilty sa Pogo operation. Sa kanyang palagay-an niya ay alam na rin ng Senate Committee kung sino ang nasa likod ng lahat ng operasyon. Samantala, iimbitahan naman sa susunod na pagdinig ng Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Ilan pang impormasyon ang naisawalat sa muling pagdinig ng Senado kaugnay sa mga isyu na kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Waping. Kabilang dito ang koneksyon sa pagitan ni Alice Guo at Suwal Pangasinan Mayor Gliseldo Calugay. Ito ay matapos tumestigo ang isang ahente ng construction supply sa isa sa mga negosyo ng pamilya ni Alice Guo kung saan si Mayor Calugay mismo ang nakikipagtransaksyon. Taliwas ito sa sinasabi ni na Alice Guo at Mayor Calugay na walang business transactions sa pagitan nilang dalawa. Si Ma'am Cheryl po yung unang katransaction ko. Kaso nahirapan po ako sa pagkikipag-transact sa kanya dahil hindi niya po kabisado yung mga sizes po ng bakal. Okay. So si Mayor po mismo yung kausap ko about po sa mga quantity at sizes po. Sa kabila nito, itinanggi pa rin ni Alice Guo na may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo. Hindi rin anya siya mastermind at sa halip, masasabi niyang siya ay isang biktima. Tanong ko lang, kung kayo po tingin niyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kinuwestiyon din ng mga senador ang isang larawan na magkakasama sina Mayor Calugay, kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo at dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Ayon kay Mayor Calugay, binisita lang nila si Acorda dahil gustong magpakuha ng litrato ang mga kasama niya sa nooy bagong PNP Chief. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Pagkatapos ng pagdinig ay pinagbigyan ng mga senador ang naunang kahilingan ni Alice Guo na sumailalim sa executive session. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
I love my country and the PNP organization. Ito ang tugon ni dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. kasunod ng paglabas ng kanyang larawan sa pagdinig ng Senado kahapon kung saan makikitang kasama niya ang ilang personalidad na iniuugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa text message na pinadala ni Acorda sa UNTV News and Rescue, sinabi nito na kung ano ang dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer ay kanyang ginawa. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang mga retiradong hepe ng Philippine National Police sa mga isiniwalat ni retired Brigadier General at PAGCOR official Raul Villanueva kaugnay sa umano'y dating PNP chief na sangkot sa POGO. Dahil naman sa pag-amin na hindi pa beripikado ang kanyang mga impormasyon, humingi ng paumanhin si Villanueva sa kanyang mga inilahad. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Kinundina ng grupo ng mga dating hepe ng Philippine National Police si PAGCOR official Raul Villanueva dahil sa pahayag nitong may ex-PNP chief na tumulong umano kay Alice Guo na makalabas ng Pilipinas. Sa binasang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa ng grupong Council of Chiefs, nakasaad dito ang pagkadismaya nila sa akusasyong ito na isang malinaw na paninirang puri sa kanila. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs, who have dedicated the best years of our lives in the service of the Filipino nation. Although we are now retired, we continuously uphold our integrity to the highest standards and our solemn pledge to serve and protect our country and people. Hinamon din ng grupo si Villanueva na linisin ang pangalan ng mga dating opisyal na hindi sangkot sa issue at humingi ng paumanhin. However, if the information turns out false after validating the report, we hereby demand a public apology, no less, from the same officer. Inamin naman ni Villanueva sa Senado na hindi pa kumpirmado ang mga inihag niyang impormasyon sa pagdinig. It's just unfortunate, sir, na hindi pa confirmed tong mga initial information. That's why unconfirmed information is considered not an intelligence data, not actionable at all. Therefore, it is not yet valid. Aniya, batid din niya na may hindi magandang implikasyon sa mga dating opisyal ng PNP ang kanyang pagkakamali sa paghahayag ng unverified information. Sa huli, humingi din ito ng paumanhin sa kanyang mga sinabi. I hold in respect yung mga chief PNP natin. Kasi parang AFP din yan, sir. Galing akong AFP. Kadamihan sa kanila naman kilala ko. And I know they have their own legacies. Kaya I qualified it earlier in the last Senate hearing na raw information to. I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itutuloy pa rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang gagawing investigasyon sa dating PNP chiefs kaugnay ng issue sa umano'y Pogo Payola at koneksyon kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Ito'y kahit na inamin ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na chismis lamang at wala siyang hawak na batayan sa impormasyong inihayag niya sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Narito ang report ni Lea Inagan. Ang CIDG ay patuloy na mag-iimbestiga at hindi titigil. So yun yung malinaw. Kasi hindi naman pwedeng itigil ang investigasyon dahil tayo ay ongoing pa lahat ng mga pagdinig sa Senado at sa Kongreso.
So marami pa tiyak tayong dapat na malaman. At ang direktiba ng ating Chief Philippine National Police, si Police General Marbil, ay you get to the bottom of this. Hindi ititigil ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isinasagawang investigasyon sa mga nagdaang hepe ng pambansang pulisya. Kaugnay ng isyu ng umano'y pagtanggap ng payola sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at tumulong sa pagpapatakas kay Alice Guo. Ito'y kahit na inamin ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva sa pakikipag-usap kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco na chismis lamang sa intel community ang naturang impormasyon. Paglilinaw ni Francisco, chismis man o hindi, kailangan pa rin itong ma-validate. Hindi lang naman yung statement ni Brigadier Raul Villanueva ang magiging batayan namin. Kumukuha kami ng mga impormasyon sa iba't ibang sektor, may mga open sources tayo, may mga sources tayo na pwede nating makunan ng iba pang impormasyon. Kaya ito ay hindi natin ititigil. Hindi rin aniya maaaring sabihin na walang basihan ang isang impormasyon hanggat hindi natatapos ang isinasagawa nilang investigasyon. So kami naman sa CIDG patuloy yung pag-iimbestiga namin. Tinitingnan din namin yung mga sinasabing chismis kung talaga ito totoo, walang katotohanan. So until then, matapos tong investigation namin na ito at makakuha pa kami ng iba pang impormasyon, saka namin masasabi sa taong bayan na ito ay walang basihan. Pero sa ngayon, patuloy yung investigasyon na gagawin natin. Sinabi pa ni Police Major General Leo Francisco na hindi lamang ang mga nagdaang Chief PNP ang kanilang iimbestigahan, kundi pati na rin ang ibang kawani mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi tayo titigil dito sa bagay na kasi hindi lang naman ex-Chief PNP yung ating tinatarget. Lahat ng personnel o lahat ng tao sa gobyerno na pwedeng nagkaroon ng suporta, pagtulong kay Alice Guo sa kanyang pagtakas. So hindi lang limitado ito sa PNP. Handa rin aniya nilang sampahan ang kaso si Villanueva sakaling may makita silang paglabag hinggil sa issue. Ang tungkulin ng PNP-CIDG ay tingnan ang mga cases, no? Particularly criminal cases. So sa statement ni Brigadier General Raul Villanueva, pinag-aaralan na namin yan dito sa CIDG. At kung may makita kaming paglabag sa ating batas, kaukulang kaso ang ating isasampa. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-monitor umano ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang lugar si Attorney Harry Roque noong Biyernes, September 20. Gayunman, hindi na nila inabutan ng puntahan sa lugar. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Leo Francisco, nakaalis agad ang dating presidential spokesperson bago pa dumating ang arresting team. Tiniyak naman ng opisyal na hindi tumitigil ang CIDG sa paghahanap kay Roque. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Immigration upang alamin kung nakalabas na ito ng bansa. Binabantayan natin to at sa kasamaang palad nung Friday, hindi nila ito naabutan. So nawawala na lang. So may mga impormasyon tayo na andon pag dumarating yung ating mga tao dahil ito ay hindi kaagad natin napapasok. Ito ay exclusive na mga places. So talagang medyo nalilate yung ating personnel. So yun yung hindrance natin na orgap na experience sa paghanap kay Attorney Harry Roque. Hindi masyadong satisfied o hindi kontento si Senator Risa Ontiveros sa mga naging pahayag ni Alice Guo sa executive session. Kahapon ay pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Alice Guo na magkaroon ng executive session para isiwalat ang kanyang nalalaman ukol sa POGO. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano yung naging resulta ng executive session ng mga senador kay Alice Guo kahapon?
mga hapyaw na impormasyon lang ang ibinahagi ng ilang mga senador kaugnay sa isinagawang session or executive session ng mga senador kay Alice Guo. Alinsunod yan sa mga alituntunin ng pagsasagawa ng Senate Executive Session. Sa pahayag ni Senador Risa Ontiveros, sinabi nito na bagaman hindi pa rin siya masyadong satisfied sa mga isiniwalat ni Alice Guo alias Guo Waping sa Executive Session, may isaan niyang crucial personality o napakahalagang personalidad ang kinumpirma ng dating Banban Mayor. Patunay niya ito sa teorya o kuro-kuro na naibahagi ng Committee on Women, Children, Family Relations and Equality noon pang nakaraang buwan. Para naman kay JV Ejercito or Senador JV Ejercito, isa itong icebreaker o pambasag sa inaasahang mas marami pang impormasyon na makukuha ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga susunod pang executive session. Dagdag pa ni Senador Ejercito, hindi siya naniniwala na isang Alice Guo ang nasa likuran ng ganitong operasyon, kundi isang international crime syndicate at pawn o front lamang si Guo. Gayunman, hindi pa rin naman dapat i-discount ang posibilidad na si Alice ay isang ahente ng China. Ito ay dahil sa kanyang demeanor o pagkilos at magaling umiwas. Aga sa ngayon ay sinusubukan pa rin nating hingin ang panig o opinyon at o pahayag ng ilan pa sa mga senador kaugnay nga ng executive session na ginawa ng Senado kay Alice Guo kahapon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nagpatupad ng balasahan sa ilang mataas na opisyal ng Philippine National Police. Kasama sa nabigyan ng bagong appointment si Police Regional Office 11 Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa operasyon ng pagtugis kay Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano na ang bagong posisyon ngayon ni General Torre? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Itong si dating Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang bagong direktor na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Si Torre ang nanguna sa operasyon sa paghahanap kina Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at mga co-accused nito, habang itinilaga namang direktor ng Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU, si dating CIDG Director Police Major General Leo Francisco. Si Southern Police District Director Police Brigadier General Leon Victor Rossetti naman ang ipinalit kay Torre sa Police Regional Office 11 o Davao Region. Itinalaga din aga si Pro 2 Director Police Brigadier General Christopher Birong sa PNP Academy, habang si Headquarters Support Service Director Police Brigadier General Antonio Maralyag Jr. naman ang bagong direktor ng Police Regional Office 2 o Cagayan Valley. Itinalaga rin ni General Marbil si Police Brigadier General Jason De Guzman bilang acting director naman ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao, kapalit ni Police Brigadier General Ricardo Layug na magre-retiro bukas September 26. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Inihayag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na mayroon silang tinitingnang mga dating miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU sa Tamayong, Davao. Kaugnay ito sa isinasagawang investigasyon sa umano'y Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mayroong mga reservist at dating pulis na miyembro ang sinasabing Angels of Death, kaya't masusi nila itong iniimbestigahan. Marami tayong inimbestigahan yan dahil yung mga history, previous history, so yung mga na-train na sabihin nating dating CAFGU, tinitingnan natin yon kung sila ay kasama sa Angels of Death. So matatandaan natin kasi na dati sa Barangay Tamayong may CAFGU detachment dyan. So tinitingnan natin kung ito ay kasama ba sila. So nakikipag-ugnayan kami sa ating
Philippine Army at sa military kung ano ang naging istorya nitong Kapgo at detachment na ito sa Barangay Tamayong. Sinabi rin ni Francisco na pinag-aaralan na sa ngayon ng CIDG kung maaring gawing testigo ang isang miyembro umano ng Angels of Death na hawak ngayon ng Davao Police. Ang Angels of Death ang sinasabing ginagamit ni Kibuloy na panakot sa mga biktima nito upang huwag magsumbong sa mga otoridad. Inaasahang isasagawa mamayang hapon ang pre-marking ng mga ebidensya kaugnay sa kasong qualified human trafficking na inihain laban kay Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court. Ang detalye alamin natin kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye niyang gagawing presentasyon mamaya sa Pasig RTC sa kaso ni Kibuloy? Magandang tanghali aga, nakatakda ngang isasagawa ang pre-markings of evidence sa kasong qualified human trafficking laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy at sa kanyang 5 kapwa-akusado na nakasampa dyan sa Pasig City Regional Trial Court. At sinabi ng Department of Justice to DOJ, ito ay normal na proseso lang naman aga kung saan minamarkahan ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Ihaharap ang mga ebidensya ng prosekusyon at gayon din ng akusado sa korte. Paliwanag ng DOJ o paliwanag ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. kahit sa clerk of court lang ito gagawin. Maaari din anyang mag-waive ang mga akusado na ang mga abogado na lang nila ang dumalo rito. Ang mga ebidensya na isasailalim sa pre-markings ang siyang ipipresenta ng prosekusyon at depensa sa korte sa formal na pagliliti sa kaso. Dagdag pa ni Yusek T, ang pinakamalakas nilang ebidensya na ipipresenta ay ang testimonya ng complainant o biktima at testigo na si alias Amanda. Samantala, may 2 iba pang biktima umano ni Kibuloy ang lumapit sa DOJ na ni-refer na nila sa Witness Protection Program o WPP. Ayon pa kay Yusek T, sila anya ay parang handa na ring magsampa ng hiwalay na reklamong human trafficking laban kay Kibuloy. Samantala aga, pagkatapos ng pre-markings of evidence mamaya dyan sa Pasig RTC, bukas naman ng hapon ay nakatakda rin ang kaparehong proseso dyan naman sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay naman ito sa kasong child abuse at sexual abuse laban pa rin kay Kibuloy. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nasilip sa plenary debates ng Kamara para sa 2025 General Appropriations Bill ang mababang paggamit ng 2024 Confidential and Intelligence Funds o CIF ng tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, nanawagan naman ang isang makabayan black lawmaker sa realignment ng 2025 CIF ni PBBM sa Social Services Program. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Wala pa sa kalahati ng 4.56 billion pesos na halaga ng Confidential and Intelligence Funds o CIF ang nagagamit ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong ito. Ang isyung ito naungkat sa plenary deliberations ng proposed budget ng Office of the President o OP para sa susunod na taon. As of June, ang release out of the 2.25 billion confidential funds, ang na-utilize, ang obligated po is 562,500,000 and out of the 2,310,000,000 intelligence funds, ang na-utilize po ay 600 million po. At ang na-disburse po ay yung same amount po na yan. Kung titignan natin yung utilization, medyo maliit. Ngayon ay considering fourth quarter na. Kaya naman nananawagan ng makabayang block solo ng realignment o paglilipat ng 2025 CIF ni PBBM para sa Social Services Program. 4.56 billion pesos din ang halaga ng CIF sa 2025 proposed budget ng Office of the President. Ayon kay Congresswoman Castro, hindi naman mandato ng presidente na mangalap ng confidential at intelligence information. Siyempre gusto kong humirit ng additional na mga budget sa ibang mga mas yung mga social services.
iba pang mga dapat na paglagyan po ng budget. Hindi rin trabaho ng Office of the President yung magbigay ng mga rewards, mag-gather ng mga information, or yung mag-rent ng mga safe houses. Tugon naman ang OP budget sponsor. Kahit may pondo para sa CIF, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob ng social services ng pamahalaan. Hindi naman po kailangan bawasan yung CIF para po makapagbigay tayo ng social services. So kahit po manatili yung ating budget ng CIF ng 4.56 billion, hindi po masasakripisyo at tuloy-tuloy po ang pagbigay natin ng social services. Agad namang terminated sa plenaryo ng Kamara ang budget deliberations para sa panukalang pondo ng Office of the President sa 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maituturing na betrayal of public trust o pagsira sa tiwala ng taong bayan ang pagtangging dumalo ni Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations ng Kamara para sa 2025 budget proposal nito. Hamon naman ng isang mambabata sa Vice Presidente, kung di magagampanan ang tungkulin nito, magbitiw na lang sa pwesto. Nagbabalik si Rosa Licoz. Isa ang betrayal of public trust o pagsira sa tiwala ng taong bayan sa mga batayan upang ma-impeach o mapatalsik sa pwesto ang isang presidente, vice-presidente, miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions at Ombudsman. Naniniwala ang ilang kongresista, betrayal of public trust ang paulit-ulit na pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na humarap sa deliberasyon ng panukalang pondo nito para sa susunod na taon. Ilang beses nang na-defer o ipinagpaliban ng Kamara ang pagdinig sa budget proposal ng Office of the Vice President dahil sa no-show ito o sino mang authorized representative nito. Wala ring katanggap-tanggap na paliwanag kung bakit hindi ito dumadalo sa pagtalakay ng pondo nito. So when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. That is true. It is the betrayal of that duty, constitutional duty, for his or her part in the budget process. Dismayado ang mga kongresista sa no-show ni Vice President Duterte para sa plenary deliberations ng panukalang pondo nito para sa 2025. Gayunman, itinatanggi ng mga mambabatas na may nilulutong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Hindi naman kasi napag-uusapan dito sa House yung pag-i-impeach sa Vice President. We respect the Office of the Vice President and we are giving much leeway sa ating VP para i-defend pumunta rito sa House para i-defend yung kanyang budget. Hamon naman ng isa ring House Assistant Majority Leader, magbitiw na lang si VP Duterte sa pwesto kung hindi magagampanan ang tungkulin nito. Ganito rin umano ang sentimiento ng ibang mga kongresista ayon naman sa isang Deputy Speaker. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them to judge the Vice President. Well, that's clearly a clear sentiment being shared by a lot of members. Kasi alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. Samantala, maghihintay pa rin ang House of Representatives sa OVP hanggang ngayong Miyerkules, huling araw ng plenary deliberations para sa 2025 General Appropriations Bill. Ito ay bago ang nakatakdang recess ng Kamara. Bagaman aminado ang mga kongresistang naapektuhan ng pagdinig ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill, hindi naman ito magiging dahilan upang magkaroon ng reenacted budget ang pamahalaan para sa susunod na taon. I think the leniency afforded on this procedural issue will have its limit, and we will not sacrifice the budget for the sake of this, procedural lapse. Naninindigan naman ang OVP na ipinauubaya na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng panukalang pondo nito para sa 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpaabot na ng abiso ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte na hindi makakarating sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggastos ng pondo ng opisina nito. Ngayong araw, nagpapatuloy ang pagdinig ng komite at ilang kawani rin ng Department of Education o DepEd ang dumalo. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano na yung update dyan sa isinasagawang pagdinig ng komite hinggil sa budget spending ng OPP? Aga nagpapatuloy ang ikalawang pagdinig ng Good Government and Public Accountability Committee dito sa Kamara kaugnay ng paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Bukod dito ay kabilang na rin sa agenda yung motu proprio inquiry sa umano'y pagpalya ng Department of Education o DepEd na makapag-deliver ng computer units na may good condition sa end users. Gayon din ang iba pang mga isyong may kaugnayan sa budget utilization ng kagawaran sa ilalim ng termino ni VP Duterte nang ito pa ang kalihim ng DepEd. Nagpaabot na nga ng abiso sa pamamagitan ng isang liham si VP Duterte sa House panel na hindi ito makakadalo sa pagdinig. Anya, batay sa walang basehang aligasyon ang pagdinig nag-uugat sa privileged speech ni Manila Representative Rolando Valeriano, partikular na yung paggamit umano ng pondo ng OVP noong mga nakalipas na taon na nakatuon lang anya sa National Capital Region. Kune-question din ng kongresista yung ulat na bilang ng beneficiaries at strategic partnerships sa mga programa at aspekto ng OPP. Ayon kay VP Duterte, madali anyang ma-verify ang mga ito sa pamamagitan ng accomplishment reports na isinumite na ng OVP kaugnay ng 2025 budget proposal nito. Ganun din ang mga ulat ng Commission on Audits o COA at iba pa. Dagdag pa ni VP Duterte, kung dapat magsagawa ng formal inquiry, kailangan makapagpresenta ng draft House Bill upang matiyak na relevant ang pagtalakay ng mga issue. So muli nitong binigyang diin ang hiling sa House panel na i-terminate na yung pagdinig. Samantala, bagaman hindi naman dumalo si VP Duterte sa pagdinig, ay present dito si dating DepEd Undersecretary at ngayon OVP spokesperson na si Attorney Michael Powa. Gayunman, nag-appear ito bilang dating opisyal ng DepEd at hindi bilang tagapagsalita ng OVP sa pagdinig. Ibig sabihin, wala siyang authorization mula kay Vice President Duterte. Binigyan din itong noong Agosto lang siya nakapasok sa OVP bilang consultant. Sa ngayon, patuloy ang pagtalakay ng House Committee sa paggamit ng OVP ng 2022 confidential funds kung saan may puna o findings ang COA. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill 10800 o ang General Appropriations Bill, kung saan nakapaloob dito ang 6.35 trillion pesos proposed national budget sa taong 2025. Dahil sa sertipikasyon, maaaring aprubahan na sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang panukalang budget sa kaparehong araw. Ngayong Miyerkules ang huling sesyon ng Kongreso. Na-monitor ng Philippine Navy ang research vessel ng China malapit sa Palawan kung saan idineploy agad ang mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang kumpirmahin ang nasabing ulat. Samantala, muli na namang dumami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea ilang linggo matapos umalis ang BRP Sierra Madre sa Sabina o Escoda Shoal. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Agad idineploy ng Philippine Navy ang mga water asset nito para kumpirmahin ang ulat na may Chinese research vessel na umaaligid umano malapit sa Palawan. Ayon sa Philippine Navy, idineploy sa lugar ang isang Coast Guard vessel at 3 barko ng Navy, subalit hindi na umano nila naabutan ang sinasabing barko ng China. Yes, there were reports. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and 3 Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction from the last reported position. Samantala, muli na namang tumaas ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ng Philippine Navy, umabot sa 251 ang Chinese vessels na namataan mula noong September 17 hanggang 23.
Mas marami ito kumpara sa 157 na naitala noong nakalipas na linggo. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Ito na ang pinakamataas na bilang ng Chinese ships na namonitor ng sandataang lakas mula nang mag-umpisa ang kanilang monitoring sa galaw ng China sa West Philippine Sea. Naobserbahan din ang muling pagdami ng puwersa ng China mahigit 1 linggo matapos mapilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Skoda Shoal. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, bukod sa nakalipas na sama ng panahon sa lugar, posibleng dahilan din ng mas maraming Chinese vessel ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Not only the weather, there are other factors involved, but we have seen that in the past, during a weather disturbance, the numbers go down. After the disturbance is passed, it increases. Sa na-monitor ng Chinese forces, kapansin-pansin ang pagdami ng Coast Guard vessels at Navy ships sa Sabina Shoal. Dumami rin ang Chinese Maritime Militia vessels sa Ayungin Shoal, Julian Pilipirip at Iroquois Reef. Ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong taon na umabot sa mahigit 200 ang barko ng China. It's the first time we have monitored that number close to Sabina Shoal. The number 11 warship is in Sabina Shoal, 16 Coast Guard and 55 Maritime Militia. I don't want to speculate on their presence. It is within the force projection capability of the entire South Sea Fleet. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na hindi pa rin kontrolado ng China ang Sabina Shoal. Malaya rin nila na nakakapagpatrolya ang mga barko ng Pilipinas doon, pati na sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng pinagtatalunang West Philippine Sea. The mere fact that the AFP, the Navy, the Air Force and the Army could continue performing our mandate. We continue sailing the seas and flying the skies. Not only the AFP but also the other government agencies, it only indicates that nobody has control of that vast expanse of water in the South China Sea. Iniulat din ng Philippine Navy na dumating na sa bansa noong 1 linggo ang 2 pa nitong bagong fast attack interdiction craft missile platform mula sa Israel. Pandagdag ito sa 6 na fast attack crafts ng Philippine Navy na ginagamit sa high-speed operations. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggapin pa rin ng Commission on Elections o COMELEC ang Certificate of Candidacy o COC ni dismissed Mayor Alice Guo sakaling tatakbo ito sa darating na eleksyon. Susundin naman ng komisyon ang kautusan ng Ombudsman hinggil sa perpetual disqualification ni Guo. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sa pagharap ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Quadcom ng Kamara noong nakaraang September 19, natanong ito kung balak pa ba niyang tumakbo sa 2025 national and local elections. Sagot ni Guo, wala pa siyang tiyak na desisyon hinggil dito. Your Honor, as of the moment po, wala pa akong definite po na decision for that po. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, kapag nagpasya si Guo na tumakbo ay tatanggapin pa rin nila ang Certificate of Candidacy o COC nito. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, ito ay kanilang ministerial duty o bahagi na ng kanilang trabaho. Maliwanag sa amin, lahat na magpa-file ng certificates of candidacies ay tatanggapin namin kahit anong posisyon. At the same time, kahit anong kalagayan nila sa kasalukuyan, kung sila ay humaharap sa isang kaso o may desisyon sa kanyang kaso, tatanggapin po namin yan. Anya, wala silang kapangyarihan at tanggihan ang COC ng sino mang kakandidato. Ngunit nilinaw din naman ni Garcia na obligado silang umaksyon sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Nakasaad sa desisyon ng Ombudsman na bukod sa dismissal ay perpetually disqualified o tuluyan ng diskwalipikado si Guo na pumasok muli sa pamahalaan. Ito ay immediately executory o kaagad-agad ay ipinatutupad liban na lamang kung may temporary restraining order ang korte. Meron po kaming resolusyon na kung saan ang isang tao kapag merong desisyon mula sa Office of the Ombudsman, lalo administratibo, at perpetually disqualified to hold public office, ay amin pong kinakancel ang candidacy. Maliban na lang kung makakakuha ng restraining order mula sa Court of Appeals. Samantala, paalala pa ng COMELEC sa mga tatakbo na igalang ang kanilang panuntunan. Limitado lang sa 3 at 4 ang mga kasama ng mga kakandidato.
Kung senador ang tatakbuhan ay maaring 4 ang sasama, ngunit ang ibang mga local candidates ay 3 lamang. Sana po sundin sapagkat mahirap po makipagmatigasan o kaya pag pinanindigan namin na talagang ito lang ang pwedeng pumasok, magkakapahiyaan pa lang po tayo. So para po maiwasan yon, piliin na lang po kung sinong pwedeng isama. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Commission on Elections na mag-imprenta ng 73 million na balota para sa midterm elections sa susunod na taon. 70 million dito ay para sa national at local elections. 2 million ay para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, habang ang 1 million naman ay gagamitin para sa voters education ng COMELEC. Gamit ang 2 makina mula sa Miro System, sinaasahang makakapag-imprenta ang National Printing Office ng 1 milyong balota kada araw mula December 2024 hanggang sa Marso ng susunod na taon. May timetable kami para dun sa printing, and with this new machine, sabi nga ni HP, mapapabilis, mapapaaga, and we're very, very confident that we can meet the target. Pinag-aaralan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglalagay ng eksklusibong bus lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na gaya ng sa EDSA busway. Ayon sa MMDA, isa ito sa mga posibleng paraan para maibsan ang matinding trapiko sa Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan target ng MMDA na maalagyan ng exclusive bus lane yung Commonwealth Avenue? Ang sabi nga ng MMDA, sa ngayon ay patuloy nila yung pinag-aaralan at aware sila doon sa proposal nga na magkaroon ng exclusive na bus lane itong Commonwealth Avenue para solusyonan yung matinding traffic. Pero sa ngayon, wala pang definite na timeline kung kailan nila yan gagawin at kung kailan na posibleng maglagay ng exclusive na bus lane dito sa Commonwealth Avenue. Ayon sa MMDA, sa ngayon inaaral na nila ang posibilidad ng paglalagay ng bus lane sa Commonwealth Avenue. Ito ay kasunod ng obserbasyon ng publiko na lalo pang bumibigat ang daloy ng traffic dito. Paliwanag ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, isa sa dahilan ang construction ng MRT-7 na nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue kaya bumibigat ang traffic. Dati nang napag-uusapan ang paglalagay ng bus lane sa Commonwealth Avenue, kagaya ng nakalagay ngayon sa EDSA. Sa ngayon, meron namang dadaanan ng TUV sa Commonwealth Avenue na dinadaanan ng mga bus. Ito yung second outermost lane ng Commonwealth, pero madalas nga lumalabas dyan yung mga pampublikong bus at hindi rin nasusunod. Bukod dyan, sabihin sa inaaral na solusyon ng MMDA ang paglalagay ng tunnel mula sa Commonwealth Avenue patungong East Avenue at Quezon Avenue. Plano itong padaanin sa ilalim ng Quezon City Memorial Circle. Kahalin tulad ito ng tunnel doon sa may batasan mula sa mga nanggagaling ng San Mateo Rizal at nagme-merge papuntang Commonwealth Avenue. Habang papalapit nga yung holiday season, kapag rush hour dito sa Commonwealth Avenue, tuwing umaga at gabi ay talagang bumibigat na yung daloy ng mga sasakyan dito. Sa ngayong tanghali, kapag dumaan naman dito sa Commonwealth ay maluwag yung daloy ng mga sasakyan. Yan muna ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Mataas ang posibilidad na magsisimula na ngayong Setyembre at Nobyembre ang La Niña phenomenon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 71% ang posibilidad na magsisimula na ito sa mga nabanggit na buwan. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live.
Jeff, base sa forecast ng Pag-asa, ano ba yung inaasahang epekto sa oras na magsimula na yung La Nina phenomenon? Aga sa oras nga na magsimula itong La Nina phenomenon ayon sa Pag-asa sa kanilang mga datos, historically, kapag ganitong La Nina, mas maraming nararanasan na super typhoon sa huling quarter ng taon o tuwing September, October, November at December. Partikular na pinalakas na mga hangin at mas maraming pag-ulan ang dalawang posibleng epekto nitong La Nina phenomenon sa bansa. Dahil paliwanag ng Pag-asa, kapag may active na weather system na umiiral, maaari itong rain-bearing tropical cyclone. So ibig sabihin, hindi man malakas yung hangin ay maaari namang malakas o marami yung pag-ulan. Dagdag ng State Weather Bureau, pwede rin namang super typhoon ito na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa bansa. At binanggit rin ng Pag-asa dahil sa La Nina, inaasahan ang 3 hanggang 4 na bagyo sa ilalim ng kategoryang typhoon at super typhoon na maaaring maranasan ngayong taon. At binanggit rin nila na sakaling sa kanilang climate forum ngayong araw na 4 hanggang 7 pa ang ating aasahang bagyo na papasok ngayong taon. Ngunit siniguro naman nila na patuloy yung kanilang monitoring dito sa pagsisimula nga or posibleng pagsisimula na ng La Nina sa ngayong Setyembre. At itong mga pag-ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa ay bunsod nila ng easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ayan muna ang update sa Pag-asa. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Formal nang pinasinayaan ngayong araw ang bagong jail facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa Gapan, Nueva Ecija. Inaasahang malaki ang maitutulong nito upang masolusyonan ang jail congestion sa lalawigan. Mula sa Gapan, Nueva Ecija, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilang palapagbayang nasabing pasilidad at ilang PDLs yung pwedeng i-accommodate dyan? Babalikan ang ulat na yan ni Nestor Torres. Nagkaroon ng minor phreatic eruption ang Taal Volcano ngayong araw. Mag-aalas 2 ng umaga nang maobserbahan ito sa pamamagitan ng thermal camera ng Daang Castilla Observation Station. Tinatayang nasa 600 meters ang taas ng volcanic plume o usok mula sa bulkan na patungong Timog Kanluran. Sa ngayon ay nananatili ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Nahihirapan ng pigilan ni US President Joe Biden ang gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa gitna ito ng halos 1 taong pagtitiyak ng American Chief Executive na ginagawa ng Estados Unidos ang lahat ng paraan upang pigilang kumalat ang gera sa Gaza. Muling inulit ni Biden ang pangako sa kanyang huling talumpati sa United Nations bilang presidente. Gayunman, pinangangambahan na ang pagsiklab ng panibagong gera sa pagitan naman ng Israel at Lebanon's Hezbollah. A diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security. A full-scale war is not in anyone's interest. 2 taong pagkakabilanggo ang parusa kay Caroline Ellison dahil sa naging role nito sa pagbagsak ng cryptocurrency exchange na FTX, isa sa pinakamalaking financial frauds sa kasaysayan ng Estados Unidos. Isang top executive si Ellison at ex-girlfriend ni founder ng kumpanyang si Sam Bankman-Fried na pinatawan naman ng 25 taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw ng mahigit $8 billion o 447.4 billion pesos mula sa mga customer. Bilang bahagi ng plea deal, inamin ni Ellison ang mga isinampang kaso laban sa kanya, kabilang na ang wire fraud at money laundering at tumistigo laban
kay Bankman Fried. Viral superstar na ngayon ang isang baby penguin sa Melbourne, Australia na pinangalan ng Pesto. Stand out ang baby bird sa hanay ng glossy black at white penguins. Bilyong-bilyon na ang followers ni Pesto, kabilang ang pop star na si Katy Perry. Sa timbang na 22.5 kilograms, si Pesto ang pinakamalaking chick sa Sea Life Melbourne Aquarium. Sa kasalukuyan, naka-seafood diet ang 9-month-old na si Pesto. Formal nang pinasinayaan ngayong araw ang bagong jail facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa Gapan, Nueva Ecija. Inaasahang malaki ang maitutulong nito upang masolusyonan ang jail congestion sa lalawigan. Mula sa Gapan, Nueva Ecija, balikan natin ang live report ni Nestor Torres. Yes, Nestor. Yes, Aga. Sa ngayon nga ay katatapos nga lang ng isinagawang inaugurasyon dito sa nasabing dormitoryo kung saan nga ay sa male dormitory ay mayroon itong 4 na palapag kasama na rin yung rooftop at sa female dormitory naman ay mayroon namang 2 palapag na kung saan nga ay naglalaman ng mga offices at maging ng mga kulungan ng mga inmates. Formal na pinasanayaan ngayong araw sa probinsya ng Nueva Ecija ang male at female dormitory na matatagpuan dito sa barangay Maburak, Gapan, Nueva Ecija. Ang nasabing dormitoryo ay pinangunahan ng inaugurasyon ni Jail Director Ruel Rivera, ang Chief Bureau of Jail Management and Penology, kasama si Gapan Mayor Emery Joy Pascual. Ang nasabing 2 dormitory ay itinayo sa lawak na 2 hektaryang lupain na ipinagkaloob ng local government ng Gapan. Sa male dormitories, may ideal itong capacity na 440 na PDL. Mayroon itong 44 na selda, kada isang selda ay binubuo ng hanggang 10 inmates. Sa female dormitory naman, may ideal capacity na 40 na kababaihan, kada isang selda pa rin ay binubuo ng hanggang 10 PDL. Lahat ng mga kasalukuyan, lahat naman ng nasa kasalukuyang nakakulong sa Gapan City Jail na lumang city jail ng BGMP ay ililipat dito sa nasabing dormitoryo na aabot ng 240 katao. Pinasimulan ang proyekto noong September 12, 2017 at natapos naman ito noong 2019. Sa male dormitory ay pinondohan ng BGMP ng 47 million. Habang sa female dormitory naman ay may pondo ang BGMP na higit 14 million pesos. At Yamuting latest live mula dito sa Gapan, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 10 hanggang 11 na nagsasabi, sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at magpapaginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.